Kaya nga masasabi natin na napakagarapal talaga, napakawalang niya talaga ng mga demonyong ito. No? Kaya masasabi mo mga demonyo talaga. Kasi gawain lang ng mga demonyo yan, yung mga ginagawa nila. Gawain lang ng mga demonyo yan. Hindi gawain ng mga normal na tao yan. Hindi gawain ng mga taong totoong may takot sa Diyos yan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Ano man pong oras na mapapanood pong muli ninyo, ito pong ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Makakasama po ninyo ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador. So, syempre bago pa tayo mag-upisa mga minamahal ko mga kababayan, hindi po natin pwedeng kalimutan na batiin po yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programa. At syempre yung ating pong mga kababayan na nasa abroad, no? Maging yung ating mga bago mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, lagi ko pong pinapakiusap sa inyong lahat ha. Bilang pamasko na lang ho nyo sa akin, wag po kayo mag-i-skip ng ads, no? At syempre sana i-share nyo rin po sa ating mga kababayan yung mga video pong inilalabas po o ina-upload po ng yung lingkod Epipanyo Labrador. So okay, sa araw na ito binabati din po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, at syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging pahayag po ni Attorney Gadon, no? Kilala naman po siguro natin yan. Wala naman po sigurong hindi nakakakilala dito po kay Attorney Gadon, no? So, para po mabigyan natin ng maayos at magandang banat ito pong mga naging reaction po nitong ni Gadon, panoorin muna po natin mga minamahal kong mga kababayan. I am calling for the resignation of VP Sara Duterte Carpio as Vice President of the Republic of the Philippines. Yung ginawa niya na paglilista ng mga bogus na pangalan sa kanyang beneficiaries ng confidential funds, yun ay talagang maliwanag na graft and corruption. And nag-certify na ang Philippine Statistics Authority that there are no birth records of those people. No, kasama na doon yung sikat na si Grace Piatos na talagang halatang-halata naman na bogus. Kaya ako ay nananawagan kay Vice President Sara Duterte, mag-resign na siya dahil siguradong mai-impeach siya. At pag na-impeach siya, mas nakakahiya dahil na itong pagkakagawa niya tungkol yan sa OVP confidential funds ay talaga namang hayag na yan ay talagang maanumalya. Hindi nga niya ma-explain kung ano ang ginawa niya dyan sa mga confidential funds na yan at napakaraming mga pangyayari na talagang nagpapatunay na yan ay winaldas ng walang kapararakan. Kaya VP Sara, mag-resign ka na dahil talagang sigurado nang mai-impeach ka rin naman. Save your dignity and honor at least by resigning. Mag-resign ka na. So ayun mga minamahal ko mga kababayan, malinaw naman po yung sinabi po ni Attorney Gadon. Talagang masasabi mo talaga na tama yung panawagan po ni Attorney Gadon na Sara, umalis ka na, bumaba ka na. Kasi mas nakakahiya naman kasi talaga, no, kung talagang mayroong panghiya itong si Sara Duterte o mayroong pa itong sa delikadesa sa kanyang sarili. No? Mas maganda bumaba na siya kasi mas nakakahiya yun na mai-impeach ka dahil sa napatunayan na, di ba, tapos hindi ka pa magkakaroon ng posisyon muli kahit sa anong posisyon, kahit pa nga siguro kagawad ng barangay, hindi ka na pwede kasi ang alam ko dyan kapag ikay na impeach na kahit anong katungkulan, hindi ka na pwedeng mabigyan pa ng pagkakataong manungkulan. So,
tama din po yung sinabi niya, yung pagiging garapal nito ni Sara Duterte sa pera po ng taong bayan, sa kanyang pang-aabuso. 'Di ba? Biro mo, dahil po sa kanyang mga palusot, dahil po sa kanyang mga ginagawang mga technique, no, mga pinagbabawal na technique, yun, sumikat po ngayon itong si Piatos o si Mary Grace Piatos, na kung saan talagang halatang halata po at talagang mismong ang PSA po ang nagbunyag na yung mga benepisyaryo ng confidential fund ng OBP ay hindi mga totoong tao. So sa batas ho, bawal po yun. Bawal po yun. So, napakasakit isipin, mga minamahal ko mga kababayan, na kada buwan yung pera ng taong bayan ay napupunta po sa pera ni Sara Duterte, kasi yung mahigit 400 ng mga employees na nakalista doon na pinapasweldo buwan-buwan ng OBP o ng ating gobyerno, ng ating mga kababayan, tayo na nagpapasweldo ay hindi naman pala totoong mga tao kundi mga multo. So napakasakit. Kaya nga yung sinasabi pong ito ni Attorney Gadon ay tamang-tama po, walang labis, walang kulang. No? So para sa akin, tulad po ng sinasabi ko, mga minamahal kong mga kababayan, kung may delikadesa, kung may hiya, kung may takot, kung meron pa siyang respeto sa sarili niya, siguro nararapat lang naman na magkusa na siya. Hindi na yung, 'di ba, kakapalan pa niya mukha niya, alam naman niyang wala na siyang lusot at hindi na siya makakalusot dahil mismo ang nagpapatunay nito yung mga ahensya katulad ng COA na hindi naman pwedeng saklawan, hindi pwedeng utusan ng mga congressman. Alam niyo, ito nga yung nangyayari dito. Dahil po sa sinasagawang pag-iimbestiga ng ating mga mambabatas, pinapalabas nila ngayon na ang ginagawa ng ating mga mambabatas ay pamumulitika. Pinapalabas nila na kaya nag-iimbestiga ang mga mambabatas dahil inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inutusan ni House Speaker Martin Romualdez, o may kinalaman dito si si First Lady Sara Marcos. So marami na silang ginagamit ng mga palusot, no, o mga alibay para lamang iligaw yung kaisipan ng ating mga kababayan at isipin ng ating mga kababayan na nangyayari ito dahil sa, 'di ba, pinupolitika sila. Wala namang dahilan sa totoo lang para po politikahin sila. Sa totoo lang, kung meron man pong na mahilig mamulitika dito, nakita nyo naman po, 'di ba? Walang iba kundi ang mga Duterte, na kung saan ang lakas manira, ang lakas kumbaga ang lakas ng loob na magsabi ng mga bagay na ikasisira ng isang tao na hindi naman totoo. Kagaya na lamang po nung sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na bangag ang ating mahal na Pangulo, na kung tutuusin, kung titignan nyo yung sintomas, yung pagkakakilanlan ng isang taong bangag, ay sa kanila mo makikita, mga minamahal kong mga kababayan, at hindi sa ating mahal na Pangulo. Na kung titignan mo po yung kilos ng ating mahal na Pangulo, tulad doon ng sinabi ko na noon, binabalik ko lang ho ngayon, na kung titignan ninyo, mas mukha pa ng pari ang ating mahal na Pangulo sa kanyang mga kilos kaysa sa totoong pari. 'Di ba? Mas mukha pa nga siyang alagad ng Diyos kaysa sa mga totoong alagad ng Diyos, dahil kung titignan ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, kahit pa siguro sabihin natin pastor, pari, ministro yung ginawa nila ng ganun, baka mamaya 'di ba? Ginantihan na sila ng masama sa mga masasamang ginawa nila sa ating mahal na Pangulo. Kaya dito natin masasabi, mga minamahal kong mga kababayan, no, na talagang napakaswerte nga nila napakapalad nila. Kasi kung gagamitin lang talaga ng ating mahal na Pangulo ang kanyang kapangyarihan, ako, Diyos ko po, tulad nga ng sinabi ko doon sa mga kababayan nating nakakakilala po sa yumaong Ferdinand Marcos Sr., Diyos ko po, ewan ko na lang, mapapasabi ka talaga, Diyos ko po, ewan ko na lang kung saan dadamputin itong mga Duterte, sa ano kaya yung kalalagyan nitong mga aso nila, 'di ba? Pero nakita nyo naman,
Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga ginawa nila sa ating mahal na Pangulo, sa kabila ng kanilang paninira sa Senado, sa Kamara, nakita nyo yung mga congressman na nananatili po silang mahinhin, nananatili pong professional yung ating mga congressman, no, yung ating mga mambabatas, lalong-lalo na po si House Speaker Martin Romualdez, maging ito po ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakita nyo naman po yung kanilang mga galawan, nakita nyo naman po yung kanilang mga sinasabi, naririnig nyo naman siguro yung kanilang mga sinasabi, di ba? So, dito mga minamahal ko mga kababayan, mabalik po tayo dito kay Gadon. Alam nyo, tumpak na tumpak po, uulitin ko ha, tumpak na tumpak po yung sinasabi po ni Attorney Gadon dito po sa kanyang panawagan kay Sara Duterte na bumaba na. 'Di ba? Pero kung magmamatigas itong si Sara Duterte, siguro ano na lang din niya, nag-isip din siya siguro ng siguro sinasabihan siya ng mga abogado niya, huwag kang bababa kasi pagka nag-resign ka, baka mamaya sabihin guilty ka tsaka ano ka. So style na lang nila to, total para kay Sara Duterte ang makulong ng 3 taon, 5 taon, 6 doon okay lang kasi total magiging VIP naman siguro siya. Yun na siguro ang nakikita niya, magiging VIP naman siguro siya doon sa loob ng kulungan. Maganda naman siguro yung kulungan niya, hindi katulad ng kulungan ng mga ordinaryong mga Pilipino, no? So tapos madadalaw pa siya, maano pa siya. So alam naman natin 'yan. Alam naman natin yung mga galawang ganyan. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan. Sana maisip ni Sara na ito na rin yung pagkakataon na kahit papaano mabawasan yung kasalanan niya, no? Mabawasan yung kasalanan niya hindi lamang sa taong bayan, kundi sa Diyos na ginagamit nila. Biro nyo sa kabila ng kanilang mga katarantaduhan, mga kahayupan, mga kasinungalingan, mga pagnanakaw, pandarambong biro ninyo, ginagamit pa nila yung Diyos, ginagamit pa nila yung salita ng Diyos, ginagamit pa nila yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga masasabi natin na napakagarapal talaga, napakawalang niya talaga ng mga demonyong ito. No? Kaya masasabi mo mga demonyo talaga. Kasi gawain lang ng mga demonyo yan, yung mga ginagawa nila. Gawain lang ng mga demonyo yan. Hindi gawain ng mga normal na tao yan. Hindi gawain ng mga taong totoong may takot sa Diyos yan. Lahat ng ginagawa po ni Sara Duterte, lahat ng pinapakita niya, lahat ng mga galawan nila, yan po ay malademonyo o magawain po ng isang demonyong walang takot sa Diyos. Diba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, lagi po tayong aantabay, susuporta sa mga ginagawang hakbang po ng ating gobyerno. At syempre, antabayanan din po natin yung mga nagiging galawan po ng ating mga kalaban na kung saan ay bibigyan po natin dito ng mga birada. No? Ito man ay reaksyon ng ating mga kalaban, reaksyon ng ating mga kakampi. So dito mga minamahal ko mga kababayan, ipasamantala po tayo po muli maghihiwa-hiwalay dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.